Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Pagsilang at pag-unlad, ng panloob at panlabas, ng rehiyonal na ugnayan ng ASEAN. Pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations, o ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isang kapisanang binubuo ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Itinatag ito noong 8 ng Agosto taong 1967 sa pamamagitan ng deklarasyon sa Bangkok, kung saan ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand, ang mga bansang unang naging kasapi nito. Nang nakita ng ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang kabutihan ng pagiging kasapi ng ASEAN, kalaunan, sumapi na din ang mga bansang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, at Cambodia. Noong ika-23 ng Hulyo taong 2006, sa ilalim ng pamumuno ng Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta, formal siyang lumagda sa kasunduan, ang maging kasapi sa loob ng 5 taon. Samantala, ang Papua New Guinea, ay kasalukuyang nasa katayuang tagamasid mula 1976. Mga layunin ng ASEAN. Layunin ng samahang ito, na may taguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura ng mga kasapi, at pagpalaganap ng kapayapaang panrelihiyon. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN, ay nakapagpatibay ng mga pangunahing layunin, para sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa. Pinagtitibay ng mga kasapi ng ASEAN ang sumusunod na layunin. Mapanatili at mapangalagaan ang kapayapaan, katiwasayan, at katatagan, at higit pang mapalakas ang mga pinahahalagahang simulain, tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Magkaroon higit na katatagang panrehiyon, sa pamamagitan ng pagtataguyod ng higit pang pagtutulungang pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan, at pangkultura. Mapanatili ang Timog Silangang Asya, bilang isang sonang malaya sa sandatang nuklear, at malaya sa lahat ng iba pang sandatang pangwasak ng sangkatauhan. Matiyak na ang mga mamamayan at mga kasaping bansa ng ASEAN, ay nabubuhay ng mapayapa kasama ng iba pang bansa sa kalakhang mundo, sa isang kapaligirang makatarungan, malaya at nagkakasundo. Magkaroon ng isang pamilihan at pundasyon ng produksyon na matatag, maunlad, nakikipagsabayan na may mabisang pamamaraan, para mapadali ang pangangalakal at pamumuhunan, na may malayang daloy ng kalakal, serbisyo at puhunan, pinadaling pagkilos ng mga mangangalakal, mga propesyonal, mga talent at manggagawa, at may mas malayang daloy ng puhunan. Pababain ang antas ng kahirapan, at paunlarin ang mga bansang ASEAN, sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagtutulungan. Patatagin ang demokrasya, pag-ibayuhin ang mabuting pamamahala, at kapangyarihan ng batas, at itaguyod at ipagtanggol ang mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan, nang may pagsasaalang-alang, na gaya ng nararapat sa mga karapatan at pananagutan, ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Matugunang mabuti, alinsunod sa simulain ng masaklo na seguridad, ang lahat ng uri ng pananakot, mga krimeng nagaganap, at mga hamon na umiiral sa labas ng bansa. Itaguyod ang may pagpapatuloy na kaunlaran, upang matiyak ang pangangalaga sa kapaligiran ng rehiyon, ang patuloy na paglago ng likas na yaman, ang pagpapanatili sa pamanang pangkultura, at ang mataas na uri ng buhay ng mga mamamayan nito. Paunlarin ang yamang tao, sa pamamagitan ng mahigpit na pagtutulungan sa edukasyon, at habang buhay na pagkatuto, at sa agham at teknolohiya, para mabigyang kapangyarihan ang mga mamamayan ng ASEAN, at mapalakas ang pamayan ng ASEAN. Pabutihin ang kalagayan at kabuhayan ng mga mamamayan ng ASEAN, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pantay na pagkakataon, para sa kaunlarang pantao, kagalingan, at katarungang panlipunan. Palakasin ang pagtutulungan, sa pagtatag ng isang kapaligirang ligtas, matiwasay, at malaya sa ipinagbabawal na gamot, para sa mga mamamayan ng ASEAN. Magtaguyod ng isang ASEAN na may oryentasyong pantao, na ang lahat ng sektor ng lipunan, ay hinihikayat na lumahok at makinabang sa proseso ng pagiging kabilang ng ASEAN, at pagtatayo ng pamayan ng ASEAN.
May taguyod ang isang pagkakakilanlang ASEAN, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na kamalayan, sa iba't ibang kultura at pamana ng rehiyon. At panatilihin ang aktibong bahaging ginagampanan ng ASEAN, bilang isang pangunahing lakas, na nagtutulak sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan nito sa iba pang mga kasamahan sa labas, sa isang kaayusang panrehiyon na lantad, malinaw, at masaklaw. Organisasyong estruktural ng Association of Southeast Asian Nations, o ASEAN. Ang kapulungang ASEAN o ASEAN Summit, ay binubuo ng mga namumuno ng bansa o pamahalaan ng mga kasaping bansa. Ang kapulungang ito ng ASEAN, ay ang pinakamataas na lupon, na bumabalangkas ng patakaran ng ASEAN, nag-uusap, nagbibigay ng gabay pampatakaran, at nagpapasya sa mahahalagang usaping nauugnay sa pagkamit ng mga layunin ng ASEAN, at sa mahahalagang usaping gustong maliwanagan ng mga kasaping bansa. Kasama rin sa mga pinag-uusapan ang lahat ng mga suliraning isinasangguni dito ng sangguniang tagapag-ugnay ng ASEAN o ASEAN Coordinating Council, at ng mga sangguniang pamayanan ng ASEAN o ASEAN Community Councils. Ang mga pagpupulong ng ASEAN, ay idaraos ng 2 beses sa loob ng isang taon, kung saan tumatayong punong abala ang kasaping bansa na nanunungkulan, bilang tagapangulo ng ASEAN. Ang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN, ang siyang nagtatakda ng petsa ng pulong, nang may pagsangguni sa mga kasaping bansa. Ang bansang kinakatawan ng tagapangulo, ang nagsisilbing host ng pulong o summit. Alam nyo ba, na noong 2017 ay nakuha ng Pilipinas ang ASEAN Chairmanship? Nataon din ito sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng ASEAN. Ang Pilipinas ang naging tagapangulo ng ASEAN noong 2017, na nagtutugma sa ika-50 anibersaryo ng organisasyon. Ang tema ng kanilang pagkapangulo ay Partnering for Change, Engaging the World, na naglalayong mapalakas ang positibong pagbabago sa buhay ng mga mamamayan ng ASEAN, at mag-engganyo ng mas malakas na pakikipagtulungan sa mga bansa sa labas ng rehiyon. Ang mga sangguniang pamayan ng ASEAN ay binubuo ng Sangguniang Pamayanang Pangkaligtasang Politikal, o ASEAN Political Security Community. Ito ay nagsisilbing isang mahalagang plataporma para sa mga bansang ASEAN, upang magtulungan sa pagkamit ng mga karaniwang layunin sa seguridad. Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, na nagbibigay daan sa mga bansa ng ASEAN, na ituon ang kanilang pansin sa pag-unlad ng kanilang mga ekonomiya, at pagpapabuti ng buhay ng kanilang mga mamamayan. Ang mga pangunahing layunin ng Sangguniang Pamayanang Pangkaligtasang Politikal ay ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa seguridad, pagpapalakas ng mga institusyon ng seguridad, pagpapalakas ng mga relasyon sa mga kasosyo sa labas ng ASEAN, at pagtugon sa mga transnational na banta. Sangguniang Pamayanang Pangkabuhayan ng ASEAN, o ASEAN Economic Community Council. Ito ay binubuo ng mga ministro mula sa bawat bansang miyembro ng ASEAN, na pangunahing kumakatawan na responsable sa pananagutan sa mga usaping pang-ekonomiya. Sila ay nagtatrabaho upang makamit ang mga layunin ng sanggunian, tulad ng paglikha ng isang solong merkado at base ng produksyon, pagpapalakas ng kompetisyon sa rehiyon, at pagsasama ng ekonomiya ng ASEAN sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga pangunahing tungkulin ng Sangguniang Pamayanang Pangkabuhayan ay ang pagpapatupad ng mga desisyon ng ASEAN Summit, koordinasyon ng mga sectoral body, pagsusumit ng mga ulat at rekomendasyon sa ASEAN Summit, at pagsubaybay sa pagpapatupad ng ASEAN Economic Community Council. Sangguniang Pamayanang Sosyo-Kultural ng ASEAN, o ASEAN Socio-Cultural Community. Ito ay nagsisilbing isang mahalagang plataporma para sa mga bansang ASEAN upang magtulungan sa pagsulong ng mga karaniwang layunin sa lipunan at kultura. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga mamamayan ng ASEAN, na nagbibigay daan sa kanila na magtulungan sa pagkamit ng mga karaniwang layunin at pagpapabuti ng buhay sa rehiyon. Ito ay naglalayong pagtibayin ng ugnayan ng mga mamamayan ng ASEAN. Ang mga pangunahing layunin ng Sangguniang Pamayanang Sosyo-Kultural, ay ang magkaroon ng isang komunidad na nagmamalasakit sa mga mamamayan ng ASEAN, palakasin ang pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga mamamayan ng ASEAN, at ang pagsulong ng sustainable development sa rehiyon. Mga tagumpay ng ASEAN sa pagdaan ng panahon, tungo sa kaunlaran, at kapayapaan sa rehiyon. Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, o ZOPFAN. Ang Zone of Peace, Freedom, and Neutrality,
o ZOPFAN, ay isang deklarasyon na nilagdaan ng foreign ministers ng mga kasaping bansa ng ASEAN, ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand, noong ika-27 ng Nobyembre taong 1971 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Layunin nito na ang Timog Silangang Asya ay maging rehiyon ng kapayapaan, kalayaan, at malayo sa anumang panganib, na dulot ng hindi pagkakaunawaang politikal ng mga bansang kasapi, at lalo na ang mga makapangyarihang bansa tulad ng United States of America, Russia, at China. Inaasahan na ang mga kasaping bansa ay walang kakampihan at mananatiling neutral, bagamat ang ZOPFAN ay naitatag sa panahon ng Cold War. Declaration of ASEAN Concord. Ang Declaration of ASEAN Concord ay ginanap sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero taong 1976 sa pangunguna ng mga pinuno ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ang Pangulo ng Indonesia, Punong Ministro ng Malaysia, Pangulo ng Pilipinas, Punong Ministro ng Singapore, at Punong Ministro ng Thailand. Kinilala rin dito ang deklarasyon ng Bandung Bangkok at Kuala Lumpur, maging ang kasunduan ng mga nagkakaisang mga bansa. Layunin ng deklarasyong ito, na isulong ang kapayapaan, pagsulong sa pag-unlad, at ang kabutihan ng mga mamamayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Hayag ang tagumpay at paglawak ng ASEAN, sa larangan ng kaisahang pangkabuhayan, panlipunan, kultural, at pangangailangang politikal. Ang mga kasaping bansa ng Timog Silangang Asya, ay may sama-samang pagkilos sa pagsusulong ng kapayapaan, batay sa magkatuwang na pagsisikap, na mapairal ang paggalang at kapakinabangan, upang maiwasan ang pagbangon ng mga isyu, at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Sa Bali Concord II noong 2003, pinag-usapan ang pamayan ng ASEAN, batay sa pag-unlad sa larangan ng pampulitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan, at sosyo-kultural. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty. Noong ika-15 ng Disyembre taong 1975, nilagdaan ng mga kasaping bansa ng ASEAN, ang kasunduan na tinawag na Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, o SEANWFZ Treaty, bilang pangako na pangalagaan ang rehiyon ng Timog Silangang Asya, bilang isang rehiyon na walang nuclear at iba pang mga sandata, na maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Ang tratadong ito ay kilala rin bilang Kasunduan sa Bangkok. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, muling pinagtibay ng ASEAN ang kahalagahan ng kasunduang ito, muling pinagtibay ng ASEAN, ang kahalagahan ng kasunduan na Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT, sa pagpigil sa paglaganap ng mga sandatang nuklear, at sa pag-ambag tungo sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ito rin ay tanda ng pagtatatag ng isang Nuclear Weapon Free Zone, o NWFZ sa Timog Silangang Asya, bilang isa sa 5 NWFZ sa mundo. Ang 4 pang bansa na may NWFZ, ay nasa Latin America at Caribbean, South Pacific, Africa, at Central Asia. Malugod na tinatanggap ang mga pamamaraan ng SEANWFZ Treaty, sa pamamagitan ng paglagda at maagang pagratipika ng mga bansa sa Nuclear Weapon States, o NWS, na mag-aambag sa pagsulong ng pagsasakatuparan, ng isang sonang walang armas nuklear sa Timog Silangang Asya. Ang mga pagsisikap ay isinasagawa, patungo sa pagsali ng NWS sa protocol. ASEAN Vision 2020. Sa taong 2020, ang ASEAN ay inaasahang makapagtatag ng mapayapa, at matatag na Timog Silangang Asya, kung saan ang bawat bansa, ay mapayapa at malayo sa anumang dahilan ng hidwaan, sa pamamagitan ng nananatiling paggalang sa katarungan, at paghahari ng batas, at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng pambansa, at rehiyonal na katatagan. Hangarin ng ASEAN 2020, na higit na palakasin ang pagsasamang pang-ekonomiya, paliitin ang agwat sa antas ng pag-unlad ng mga bansang kasapi, at tiyakin na ang sistema ng multilateral na kalakalan, ay manatiling patas at bukas, habang nagkakamit ng kakayahan sa pandaigdigang kompetisyon. Sa ganitong paraan, ang ASEAN ay makalilikha ng matatag, maunlad, at may kakayahang makipagkompetensya ang ASEAN Economic Region, kung saan may malayang daloy ng mga kalakal, serbisyo, at pamumuhunan, mas malaya ang daloy ng kapital, pantay na pag-unlad ng ekonomiya, at mabawasan ang kahirapan, at socio-economic disparities. Tinitiyak na ang ASEAN ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa internasyonal, upang maisulong ang mga karaniwang interes ng mga mamamayan.
Hangarin ng ASEAN na mapaigting ang relasyon sa mga dialogue partners nito, at iba pang mga organisasyong panrehiyon, batay sa pantay na pakikipagsosyo, at paggalang sa isa't isa. Sa pagtatapos ng ating talakayan, malinaw na ang ASEAN ay isang mahalagang organisasyon, na may malaking papel sa pag-unlad ng Timog Silangang Asya. Ang pagkakaisa at kooperasyon, sa pagitan ng mga bansang miyembro, ay susi sa pagkamit ng mga layunin nito. Habang patuloy na lumalago at umuunlad ang ASEAN, ang sama-samang pagsusumikap ng mga bansang miyembro, ay magbubunga ng isang mas maliwanag na kinabukasan, para sa lahat ng mamamayan ng Timog Silangang Asya. Isang kinabukasan na puno ng kapayapaan, progreso, at pagkakaisa. Ang kinabukasan ng ASEAN, ay nakasalalay sa patuloy na pakikipagtulungan, at pagkakaisa ng mga bansang kasapi nito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.